Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jeren. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para ibahagi ang love story ko. At sana po ay magustuhan ninyo. I've always been an achiever. Pero sa halip na maging proud, pakiramdam ko po kasalanan yon. Habang tumataas po kasi ang grades ko at napapansin dahil sa talino ko, mas napapalayo ako sa ibang tao. Dumigay pa. Ang amoy chichirya. Habang tumataas po kasi ang grades ko at napapansin dahil sa talino ko, mas napapalayo ako sa ibang tao. Nagiging kakaiba ako sa paningin ng marami. Masyado maalam, sobrang seryoso, tampulan ako ng pangaasar at minsan nabubuli. Tiniis ko lang kasi alam ko na may patutunguhan lahat ng paghihirap ko. Nangyari naman dahil nakakuha ako ng scholarships at awards. Pakiramdam ko kaya kong maabot lahat ng gusto ko. Hindi pa lahat. Kasi kahit anong talino ko, may gusto akong hindi ko makuha-kuha. Si Sheena. Si Sheena yung class president namin. Sa totoo lang, parang nasa kanya na lahat ng magagandang katangian sa isang babaeng pinapangarap ko. Maganda, matalino, mayaman, mabait, caring, approachable at sobrang gaan kasama. Yung tipong kapag dumating siya, gumagaan agad yung paligid. Kaso, ang manhid niya, kahit halos isigaw na ng buong mundo ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi niya mapansin. Magaling siyang magbasa ng emosyon ng ibang tao pero kapag siya na mismo ang dahilan ng emosyon na yon, wala siyang kaalam-alam. Doon ako nahirapan kasi mahal ko siya. Hindi simpleng crush lang na kinikilig ako kapag nakikita ko siya. Mahal ko na siya sa paraang hindi ko maipaliwanag. Kapag nakikita ko siya, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kapag ngumiti siya, gumagaan ang buong araw ko. Kapag malapit siya, nawawala lahat ng tapang ko. Sobrang torpe ko tambalang kumikinang. May mga pagkakataong pwede na akong magtapat sa kanya pero lagi akong nauunahan ng kaba. Kaya hanggang tingin lang muna ako sa malayo habang pilit kong itinatago lahat ng nararamdaman ko. Naalala ko pa nung unang beses na nakausap ko siya na matagal. Hindi ko makakalimutan yon kasi literal na bumangga siya sa buhay ko. Nagkalat ang mga libro ko noon sa hallway at habang nagpapanik ako kakahanap ng salamin ko, tinulungan akong pulutin ang mga gamit ko habang nagsusorry ng paulit-ulit. Huminto ang mundo ko noong mga oras na yon. Isang beses naman tumabi siya sa akin habang kumakain ako mag-isa sa football field. Pawis na pawis siya noon galing practice. Inalok ko siya ng tubig at uminom siya sa tumbler ko. Hindi ba parang naghalikan na kami noon? Wait lang, ilang taong ba to? Ganyan mag-isip yung bata eh. Yung papainumin mo sa tumbler kasi parang naghalikan na kayo. Ganyan mag-isip yung bata. Anyway, one time naka-duty ako sa school clinic nang masugatan siya. Ako yung naglinis ng sugat niya. Nanginginig yung kamay ko kasi sobrang lapit niya. Ang dami nang nangyayari pero wala pa rin siyang idea.
Hindi niya alam na siya yung dahilan kung bakit gusto ko pang mas pagbutihin araw-araw. Hindi niya alam na kahit sobrang ingay ng mundo ko, siya lang talaga ang hinahanap ko. Hanggang sa dumating yung gabing nakatulog ako sa classroom at siya mismo ang sumundo sa akin. Pagod na pagod ako noon at nahihiya dahil naabala pa siya. Akala ko nga maiinis siya pero mas nag-alala siya. Noong gabing yon, unti-unti kong naintindihan na kaya siguro hindi agad nagsimula ang kwento naming dalawa, parehas kaming naghihintayan. Ako, naghintay ng lakas ng loob. Siya naman naghihintay na sabihin ko ang nararamdaman ko. At nang dumating kami sa puntong handa na kaming dalawa, natutunan naming mahalin ang isa't isa sa paraan na matagal na pala naming gustong gawin noon pa. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jeren. Jeren, salamat sa iyong pag-share ng iyong nakakakilig na kwento. Hay, Wala alam mo naman siyang problema. Wala namang problema. Actually, nung una, iniisipan ko na kagad ng problema. Kasi parang, kaya lang, dun sa bandang dulo, naging together naman pala Oo. sila. I was about to say to Jeren na, huwag kang mag-assume na hindi nakakaramdam yung babae. Oo. Kasi kami pa. Kami pa talaga. Konting bagay lalong-lalo na kung type namin yung tao, Oo. ramdam namin yan. Diyan nga kami minsan nagkakamali Oo. Yung nagmamaling akala kami. Kaya nga 'di ba minsan yan yung tanong, sino May ba? meaning, may Oo, meaning correct, may lahat. meaning ang lahat. Kaya nga minsan ang tanong, Jegs, sino ba yung mali? Yung umaasa o Oo. yung nagpapaasa? Ayan. Kasi para sa mga, kunyari sa amin, na lahat ng bagay may meaning, kung type namin yung tao kasi kung di namin type yung tao, kahit na subuan kami niyan, kahit ilibre pa kami, kahit pa uminom ako sa tumbler niya, kahit pa hawakan niya yung likod ko patawid ng kalsada, kahit pagbuksan niya pa ako ng pinto, kung hindi ko yan type, hindi ko yan iisipan ng kahit anong mali wala siya. siyang kulay. Wala talagang kulay, black and lang. white. Pero kapag ka-type namin ng tao, Oo. wala namang meaning yung ginawa, pero Oo. para sa amin, punong-puno ng Ayan. meaning. Tama. Ganon. So I was about to say to Jeren na huwag kang mag-assume na hindi nakakaramdam si Sheena. 'Di ba? Baka hindi ka lang talaga niya gusto. Ayun, 'Di ba? oo. Pero hindi . Sa bandang dulo, sinabi niya na naghihintayan lang pala Oo, sila. nagpapakiramdaman sila. Nagpapakiramdaman. Kasi ngayon sa generation na mahirap sila mag-communicate ng feelings nila kasi like kahapon nagkaroon ng youth activity sa sa simbahan. so tinatanong sila na ano yung mga noise ninyo sa buhay ninyo, like for Tinanong example yung youth, yung anong youth. noise. So Oo. mostly kasi panel sila ako yung nakaupo doon na medyo older lang so napapakinggan ko Medyo lang ba older? medyo lang. Okay. Sige, medyo older. So mostly hindi nila nako-communicate kasi halimbawa yung noise o anxiety nila is nanggagaling sa mga parents. Okay. Kasi hindi nila alam kung maibibigay ba nila yung expectation ng parents. Sabi ko, na-communicate nyo ba yan? Alam ba ng parents nyo yan? Eh, hindi. So, hindi nyo alam na baka akala ng parents okay lang Okay kayo kasi lang. hindi ka nagsasabi. Correct. So, dito para sa kay Jeren, itong si Sheena, natatakot din siya na baka pag inassume niya, baka mali. Oo. Kaya lang, hindi natin alam talaga lahat kapag ka hindi natin kinommunicate. Yan, oo. Mahirap tayong yung base lang sa pakiramdam. Correct, napapakiramdam. Oo, mahirap yung base lang sa pakiramdam kasi baka mali ang pakiramdam. Oo. 'Di ba? So dapat talaga literal na in-express ito. Ganon. Oo. So, alimbawa, pakiramdam namin gusto niya kami. Kunyari, pakiramdam ng babae gusto kami nung guy. Kasi nga, inofera ng tubig. Oho. Kasi nung pinagpawisan, binigyan ng tissue. Oho. Paano kung yung guy na yun, ganun sa lahat ng pinagpapawisan? Tama. 'Di ba? Na kapag kami pinagpapawisan, whether babae, lalaki, girl, boy, bakla, tomboy, may ipin o wala, Oho. basta may pinagpapawisan, may tissue siyang ibibigay. Correct. So he's like that to everybody. So nature niya yun. Nature niya yun. Oho. Talagang sadyang matulungin, sadyang caring, Oho. ika nga sa mga strengths, sadyang includer. Oho. 'Di ba? Yung sadyang gusto niya na okay ang lahat, Oo. ganyan. So, pero hindi ibig sabihin na meron akong romantic
right na feelings para sa kaya mahirap magbase sa feeling ko lang, pakiramdam ko lang. Aba tama ka, feeling mo lang 'yan. Tama. Hindi totoo. So kailangan yung communicating. And katulad nung minention mo na perfect example sa mga youth. Baling tayo dyan, no? Minsan, meron tayong parang gustong, kayong mga kabataan, gusto nyong isigaw sa mundo, pero sa utak nyo lang pala siya isisigaw. Yes, Sinisigaw, di ba? Kaya parang ang ingay ng utak ninyo, parang ang dami nangyayari. Try nyo lang unti-unti, hindi naman kailangan agad-agad, pero unti-unti, ilabas nyo po yan kasi hindi po kami nakakabasa ng isip. Kinakailangan i-communicate Kailangan talaga i-communicate. At siguro, it's also a challenge for parents. For example, na wag lang din tayo mag-assume na porke mukha silang okay, ay they are actually okay. Mag-usi-isa talaga tayo, mangulit kung kinakailangan, ganyan. Kasi sinabi ko nga sa kanila, kasi ako, naging bata din naman ako. Di ba pag bata ka, feeling mo na, hindi, kaya ko to lahat. Ipuprove ko sa inyo na okay. So, nag-expect yung parents na magbibigay ka ng mataas na grades. Ayan. So, yun pala, yung expectation na yun ng parents mo, feeling mo na parang yun na yung pinaka-anxiety mo na baka hindi mo maibigay, nag-worry ka na. Sabi ko, i-communicate nyo kasi yung pinapakita mo na wala ka namang sinasabi. So, ang magulang naman, ay, nak, galing. sige na, tuloy mo na. Diba? Kasi, sa'yo pala pressure na. Correct. Yung pala, pinupush. Kasi okay lang naman. Ginagawa mo naman yung best mo. Tapos, ikaw din mismo, pinapakita mo that you're very competitive. Di syempre, para sa magulang, may isip talaga ng magulang na, ay, ang galing, ang husay. Yes, Push ka pa niya more. Diba? Malay naman ng magulang, hindi naman po kami ang mga magulang po, we can only do so much. Pwede naming, dahil nanggaling naman sa atin, 'di ba? Pwede nating hulaan, pwede nating i-assume na ito yung nararamdaman, pero yung pala pressure na siya, hindi namin malalaman, 'di ba? Hangga't hindi sasabihin. Correct. Oo. Tapos hindi pong hula eh. Sa mga kabataan, same with Jeren tsaka kay Sheena, hindi mo mawawala yung future yung iniisip. Paano pag hindi nangyari to? Yung mga ganon. Sabi ko, wag niyong problemahin yung mga bagay na wala kayong control. At saka hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari. Paano pag hindi ka nakarating? Kaya nga, sure ka ba bukas gigising ka pa? Hindi naman sa nananakot, pero sure ka ba nagigising ka pa bukas at aabutin mo yung bukas? So siguro it's a thing. Sa tingin ko, ito, si Jeren tsaka si Sheena, mga bata pa to. Mga bata pa. Nag-aaral pa to mga bata pa, Jegs, kasi di ba may clinic na. Oo, kinilig sa lahat ng mga inabutan ng tuwalya, nilagyan ng band-aid, nag-share ng tumbler, feeling naghalikan, di ba? Mga bata pa to, for sure. Di ba? Pero at least, bata pa lang kayo, na-realize yun at nalaman nyo na in order for you to fully understand yung feelings, kailangan i-communicate. Yan ang pinaka-importante. Wag po talaga tayo mag-a-assume. Kasi pag nag-assume po tayo, nako, dyan na magsisimula ang lahat ng mga problema. Tama. Hindi na i-communicate ng tama, correct. nag-assume ka na lang. Oo. So, buti na lang, ayun, Jeren tsaka kay Sheena, na-communicate At saka aligned. Oo. Diba? Tingnan mo, pwede kasi talagang feeling mo lang, Jeren, type ka din ni Sheena. Oo. Actually, dun sa mga first part nung kwento mo, sinasabi mo na alam na lahat, si Sheena na lang hindi. Sa utak ko, parang, okay, alam. Ako din, parang imposible. Parang imposible, hindi naman alam ni Sheena. Class president pa yan, matalino yan, diba? Ano, ginagawa mong tanga si Sheena? Feeling ko imposible. It's just that, diba, tingnan mo, feeling lang din natin. Dahil lang hindi nag-communicate si Sheena na type niya rin si Jeren, hindi natin alam na type din pala niya si Jeren, 'di ba? So ganun ka-importante yung actually saying it out loud. Parang din kahapon yung isa sa mga message ko sa preaching ko kahapon. Sabi ko, sa noise na nangyayari ngayon, this goes out for every political, pwedeng lahat. Sa na magkaiba kasi yung facts and truth. Ang facts kasi nag-iiba eh. Like halimbawa ngayon, yung facts, sinasabi, kausap ko ngayon si Nicole, pwede siya magbago susunod mamaya. Ang kausap ko na dito si Tanghenyo na. So nagbabago yung facts. So yung truth hindi siya nagbabago. So doon tayo magbe-base dapat sa truth. At ang truth needs to be communicated. Yan, oo. Yun yung pinakamahalaga. Unchangeable yung truth eh. Kumbaga, for example, sa Panginoon, isa lang yung Panginoon natin. Hindi natin pwedeng baguhin yan. So, parang sa buhay din natin, hindi tayo dapat naka-base lang sa facts. Yes, in some way, pwede natin. Pero nagbabago kasi ang facts nag-iiba eh. Ayan. Hanapin natin yung truth. Ano ba yung katotohanan? Yan. The only way to reveal the truth is to say it. Di ba? Sabihin. Ayan. So, buti na lang yung truth nag-present in Correct. front of you. Kayong dalawa, di ba? Na nagpapakiramdaman. It's a fact. Nagpapakiramdaman. Yes, oo. It's a fact na binigyan ka ng
tuwalya nung pinagpapawisan, na tinulungan ka nung nahulog yung mga libro. Oo, pero Fact nangyari naman pero yun. pwedeng magbago yung facts Pero na yun. pwedeng magbago, di ba? Kasi lang lumabas talaga yung truth. May nararamdaman. May feelings pala Oo. sila para sa isa't isa. Yan. Di So, very good kung gano'n. Yun ang hanapin natin yung truth. Correct. Di ba? Kasama mo rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics! Ayun. Sabi ni AC, know the truth and the truth will set you free. Totoo naman. Kaya yung mga kasabihan dati na naririnig lang natin, di ba? Yung pa yung sa pelikula na A Few Good Men, yung kay Tom Cruise. I want the truth. You can't handle the truth. Yan. Hindi, pero totoo, sometimes we really can't handle the truth kasi unchangeable yan eh. Tsaka uncomfortable ang truth ko minsan. Correct. Kaya minsan hindi mo matanggap-tanggap. Oo, kaya galit ka pag nalaman mong totoo, 'di ba? Ayan. Pag alam mong totoo, nagagalit ka minsan kasi nga hindi mo siya Oo. kayang tanggapin. Halimbawa, tayo sa mga magulang, nagiging noise na pala tayo kung paano tayo makipag-usap sa mga anak natin. Yan naman yung truth. Tapos minsan hindi natin matanggap. Correct. Kasi hindi, maayos naman ang pakipag-usap ko sa iyo eh. Oh well. Salamat sa Jaren and Sheena. Salamat, Jaren, for sharing your story. Mabuti pa, magkita-kita na lang tayo sa libreng concert. Yes, oo. Sa darating na Sabado, ito na po yan ha, May 30, 6 p.m. sa Southville 3 Covered Court. Ayan. Diyan po sa Poblacion, Muntinlupa. Napakarami po, bukod po sa mga performers, napakarami po ng mga papremyo namin mula sa bigas. Ayan. Na manggagaling po syempre sa Gold Mine, Farm to Market Road. Correct. May cash din tayo pamimigay. Meron. At cellphone na mula sa napakabuting tao. Yan, na si Jojo Mendres. Oo. Tandaan mo, Jojo Mendres. Oo, Mga mabuting mabuting kaming tao tao mo. kami. And of course, meron din tayong appliances from Astron. Yan, Astron, maraming salamat. So, kita-kits po tayo again ha. That's on May 30, 6 p.m. Southville 3 Covered Court. Ayan. Poblacion, Muntinlupa. Pakalat nyo na po, makakasama po natin dyan syempre yung Republican. yan, Maharlika Hood. Ayan. Breezy Boys. At saka syempre yung MUB Band. Yarn. Oo. So, banding-banding po tayo on Saturday. Ayan. Siya. Salamat na marami mga kabisyo. Kita-kits. Alright, Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!